maayokong sinasabing sentro ng Philippine Archipelago. Welcome to Iloilo. Dito, napanamit-kid ako sa sarap ng ipinagmamalaki ng Iloilo na Lapas Pachoy. Sarap. Ang malambing na pagbati sa akin ng mga Ilonggo. Malalambing po mga tao dito. Tsaka malambing daw magsalita, di ba? Mga taga-Iloilo. Sinubukan din ang lakas at tapang ko ng Bulabog Puti at Nature Reserve. Ngayong gabi, tuloy pa rin ang aking adventure sa Panay Island. Kaya tara, lipat naman tayo sa katabi nitong probinsya. Nandito tayo ngayon sa Iloilo. Pupunta dapat tayo ng Antique, pero wala nang masakyan dahil gabi na. Pagdating pala ng alas 6 dito ay wala nang masasakyan. At medyo umuulan pa ngayon. So, nakapag-decide kami na bukas ng umaga na lang kami pupunta ng Antique at magbabike ako papunta doon. Ay, bali. Natinik ako ng marami. Isang beses pa lang ako nakapunta ng Antique, kaya hindi ko pa siya masyado nalilibot. Pero napansin ko nga, maganda yung kalsada, maganda yung scenery, maraming bundok, maraming greens. Simple lang din yung mga structures nila. Mula Iloilo, mararating ang Antique sa pamamagitan ng bus o jeep. Aabutin ito ng higit kumulang 3 oras. Pero dahil wala akong nasakyan, naisip kong sulitin ang aking adventure. Sakay ng bisikleta. Inabot ng halos 6 na oras ang pagbibisikleta ko papuntang Antique. Dahil sagana sa natural resources ang Antique, ibang klase rin ang gagawin kong adventure dito. Ibang-iba sa mga nauna naming naipalabas sa programa. Pero sisiguraduhin ko sa inyo, exciting pa rin. Sa probinsyang ito, nagtatagpo ang bundok at dagat. Sa 18 bayan nito, kalahati dito ay may taniman ng tubo para sa kanilang pangunahing produkto, ang Muscovado sugar. Amudya ang Pinoy Adventures Antique. Mapaurihi, kao pabala. Ang lalawigan ng Antique ay matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Isla ng Panay. Dati-rati, hantig ang palayaw ng Antique. Marami kasi ritong naglalakihang langgam. At bakit nga ba nagkukuta ang mga hantik at langgam sa Antique? Siyempre, dahil maraming taniman dito ng tubo o sugarcane. Pangunahing produkto ito ng lugar, pati na rin ang Muscovado sugar at mga hinabing damit. Ipinagmamalaki rin ng Antique ang pagkakaroon ng pinakamalawak na taniman ng tubo sa buong Pilipinas. Kapag pinagsama-samang araw, aabot sa 700 hectares ang taniman ng tubo dito. Sa buong produksyon ng Muscovado sugar ng Pilipinas, 34% nito ay nanggagaling sa Antique. Ang porsyentong ito ang pinakamalaki sa buong Pilipinas. Sakto, may nagtutubo. Sugarcane. Kuya, sample naman ng sugarcane. Sakto to. Kuya, paano ba yan? Tatagain lang to, no, kuya? Yun. May timing eh. Babalatan na lang to. So, okay na. Ang galing ni kuya, oh. Parang nagbabalat na ng saging. Subukan. Kaon na ta. Try natin yan.
Ganun yung proper way ng pagkain pala nito. Na ang dalawang kamay. Ay, bali. Naintindihan niyo ba yung sinabi ko? Basta ganun yun. Perfect to. After a long bike ride, kailangan mo ng source of energy. Makakuha ka ng natural source of energy na galing sa tubo. Sugar yun, pure sugar, so ang sarap. Talagang parang kinailangan ko yun. Muli kong sinubukang magkapas ng tubo. Parang may mga tinik siya. Natinik ako ng marami. Natinik ako ng marami. Hindi pala. May tinik pala to. More sugar cane. Nagulat ako pag hawak ko dahil yun nga, para siya mga balahibo na tinik. Sobrang nipis niya, halos hindi mo makita. Pero hindi naman siya ganun kalalim. Medyo mahapdi lang, tsaka sama lang ng pakiramdam. Ganun pala pagtanggal ng tinik. Nagtinik ako dahil hindi ko alam na may mga tinik pala yan. Tapos napakapino nung tinik niya, halos hindi mo makita. Nawala na. Nawala na dito. Pero madami. Buti na lang si Manong, expert. Kinuha lang niya yung blade, tapos parang skin rape off lang niya yung mga tinik sa kamay ko. Araw-araw kayo natitinik, kuya? O, ha? Natitinik din kayo? Dami, no? Dami palang tinik nito. Kaya pala nililinis muna bago tinataga. Bilib din ako dun sa mga nag-harvest ng tubo dahil nga iilan lang sila, tapos ginagawa nila ito manually at napakalaki ng lupain. So, mahirap na trabaho yung ginagawa nila. Sa 4 na probinsyang bumubuo sa isla ng Panay, ang Antique ang may pinakamaliit na lawak ng lupain na umaabot sa 200,000 hectares lamang. Kahit itinuturing na pinakamaliit ang Antique sa Panay Island, ang sukat naman ito, katumbas ng 4 na beses na National Capital Region o NCR. Ang kasaysayan daw ng Antique ay mula sa alamat ng Maragtas o ng 10 dato ng Borneo. Ayon sa alamat, noong mga panahon sa pagitan ng 1200 to 1250, dumating sa Panay Islands ang 10 datong Malay sa pamumuno ni Dato Puti. Dinatnan nila sa lugar ang mga Negrito, kapalit ng kanilang mga gintong alahas at kagamitan. Binili nila mula sa chieftain ng mga Negrito na si Maricudo, ang kabundukan, ang kapatagan, ang mga burol, at ang mga lambak o valley. Para kasi sa mga Datu, ito raw ay isang madyaas. Ang salitang Malay para sa paraiso. Ito raw ang naging simula ng sibilisasyon sa Pilipinas. It's just a legend, this is just hearsay, and some people accepted this just to show that we have a pre-Spanish period, but in actuality we have less documents, we have less proof that there was really a pre-Spanish period. Bagamat wala naman talagang pruweba, totoo nga ba ang kwento? Ito na ang itinuturing na kasaysayan ng mga katutubo. Yun ang kwento ng mga kanunuan din namin na siguro nagsimula kami sa isa sa mga 10 dato na pumunta dito sa Antique. Nabighani raw sa ganda ng lugar ang mga Datu, kung kaya't dito na sila nanirahan. Kung tutuusin, isang bagay ang totoo sa kwento ng alamat. Ang lugar ay isa ngang paraiso. Sa haba ng panahong lumipas, nananatiling matibay ang tradisyon at kultura ng mga Iraynon Bukidnon na patuloy na naisasalin sa mga sumunod na henerasyon. Ang dinapdapay noong grade 6 ako, sumasayaw ako na. Ang kinto na ay parang ibon kami, lumilipad. Natutunan na namin yung saot na dapay-dapay. Ano ba kung sa mga maya may kasal, nagsasayaw sila, yun. As hanggat nga isinalin nila sa mga anak na ngayon nila na ngayon at saka sa mga apo na nila, yun.
Bagamat maraming katabing tourist spots ang Antique, madalang itong puntahan ng mga turista. Hindi pa kasi nila alam na maraming ibubuga ang lugar. Kumpara sa ibang lugar, mura ang presyo ng whitewater rafting sa Tipiao River. May mga resort din dito na ang isa sa main attraction, paliliguan ka sa kawa. O, huwag kayong matakot dahil hindi naman kayo gagawing bulalo sa malalaking kawang ito. Ito ang kanilang bersyon ng jacuzzi at hot spring rolled in one. Ang kawa, hot bath. Marami ang mga malalaking kawa sa Antique. Ayon sa mga taga rito, marami raw kasing aswang sa lugar. At sa mga giant kawa raw niluluto ang mga ito kapag daw huli.